batikang mambabatas. Tawagin na natin, Congressman Rodante Marcoleta! Isang mainit at masayang pagbati po ng International Women's Day sa inyong lahat. Natatandaan ko po yun, March 8 dapat yon kahapon dahil birthday po yan ng aking kaisa-isang babaeng minahal sa aking buhay. Ito po. Sayang po, hindi ako pwedeng kumanta. Dalawang bagay po. Yung una, meron po kaming kaso ni Engelbert Humperdinck. Dinimanda niya po ako sa London sapagkat parehong-pareho ang boses namin. Nahirapan po yung judge sapagkat kahit papano niya pakinggan yung boses niya at saka yung boses ko, talagang walang pinag-iba. Sabi ng judge, mahihirapan talaga ako. Kaya ang gawin muna natin, kayong dalawa, kahit anong mangyari, huwag muna kayong kakanta. So meron pong temporary restraining order. Yung pangalawa po, nangako po ako kay PRRD na kung ako po'y kakanta, kailangan duet kaming dalawa. Gusto ko po sanang mag-celebrate tayo sapagkat kagaya ng sinabi ko, International Women's Day. Pero paano tayo mag-celebrate kung ang kalagayan po ng ating bansa ngayon ay napakahirap? Napakataas po ng presyo ng bilihin ngayon, lalong-lalo na po ang pagkain. Natanong ko nga po yung isang lugar kamakailan sa Bulacan, magkano na po ba ang 1 kilong bigas ngayon? Magkano na po? Natupad po ba yung pangako? Ang presyo po ba o singil ng kuryente ngayon ay mababa sa ating bansa? Ngunit ang pangako po ng batas, kailangan po maidulot sa lahat ng Pilipino ang kuryente, serbisyo ng kuryente sa murang halaga. Yan po ang pangunahing layunin ng batas na ginawa 24 na taon na ang nakararaan. Hanggang ngayon, kabaligtaran po ang nangyari.
Ang singil po ng kuryente sa ating bansa ngayon ay pinakamataas sa buong Asya. At ang nakakalungkot pa po habang kayo ay nandito, alam po namin kayong lahat ay nagsasakripisyo sa inyong pamilya. Isipin po ninyo, yung pananatili nyo sa ibang bansa, hindi nyo nakakapiling ang inyong mga anak at mga mahal sa buhay. Napakasakit po noon. Ngunit, nagsasakripisyo kayo sapagkat gusto ninyong guminhawa ang kanilang buhay. Ganon din sana ang naisin ng bawat isa sa atin. Sana po'y makabalik kayo sa ating bansa na ang kondisyon ay hindi na ganito. Sapagkat pananagutan po ng Estado na pangalagaan ng lahat ng mamamayan. Ngunit ang nangyari po ngayon, ang katiwalian at korupsyon sa ating bansa ngayon ay lubog na ang ating bansa. Baka hindi po ninyo alam, halos 30% ng pera ng kabangbayan ay napupunta sa bulsa ng iilan. Ano po ang epekto nito sa atin ngayon? Lalong lumubha po ang kalagayan, kahirapan sa ating bansa. Bumagsak ang kalidad ng edukasyon. Bumagsak din ang kalagayan ng ating public service, transportation, communication, pati po yung pangkalusugan, wala na rin po. Paano po ngayon at paano natin naasahan na kayo'y isang araw ay babalik sa ating bansa sa ganitong kalagayan? Kailangan po ay pagtulungan natin. Ang una po nating dapat gawin ay pakaingatan natin ang mga boto natin sa susunod na eleksyon. Malapit na po yan. Malapit na po yan. Nagsalita po yung mga kasama ko rito at tumihiling sila ng inyong tulong na kaming lahat sana ay matulungan nyo na makarating sa Senado. Ito lamang po ang tanging paraan para sa ganon masolusyonan natin, marisolba natin ang napakalaking hamon at maraming problema ang kinakaharap ng ating bansa. Wala pong ibang paraan. Hindi po mariresolba ang problema ng bansa sa pamamagitan ng ayuda. Ito na lamang po ang pinangangalandakan nung isang team na tumawag sa amin na Team Suka. Yung ayuda po ay economically unsustainable. It is politically conflicted and it is emotionally disturbing. Bakit po? Hindi po ganito ang paraan para paluguin natin at ibangon natin ang ekonomiya ng ating bansa. Alam po ba ninyo kung pinagsama-sama natin ang lahat ng mga ayuda na binibigay sa ilan lamang nating mga kababayan, ito po ay aabot sa halos 200 bilyong piso. Pero hindi po nyo na itatanong ilan lamang ang nabibigyan. Hindi po lahat nabibigyan. Ang tansya po namin, 10% lamang ng mahihirap sa ating bansa ang nabibigyan. Sa makatwid, yung 200 billion na ayuda ay nasasayang lang. Kailangan po yun ay gamitin para palaguin, para pausbungin ang ekonomiya ng bansa sapagkat dito magmumula ang maraming kalakal, ang paggawaan, ang negosyo, at ito po'y mag-generate ng trabaho sa ating mga mamamayan. Dagdag na kita ang kailangan ng ating mamamayan. Yun po ang kailangan, hindi ayuda. Kaya ako lalapit po, sasabihin po ninyo ito, sa mga kababayan natin, sa mga kamag-anak ninyo sa ating bansa, kapag sila ay may daladalang ayuda,
Tanggapin po ninyo, ngunit huwag kayong magpasalamat sapagkat ang ibibigay nilang ayuda sa mga kamag-anak nyo sa Maynila, yun po ay pera din ng bayan. Galing po sa ating buwis ang ibibigay sa kanila. Huwag po kayong magpasalamat, sabihin po ninyo sa mga kamag-anak ninyo, ito po ay pera ng bayan na pinadaan lamang sa kanilang kamay para siguro ipaisip nila o ipagkunwari na akala mo galing sa kanilang bulsa. Hindi po. Sabihin po ninyo sa ating mga kababayan sa ating bansa, huwag po kayong masisilaw sa kislap ng konting salapi. Huwag ninyong ipagpapalit ang kinabukasan ng ating bansa. Huwag ninyong ipagpapalit ang dangal ng Pilipino. Yung 10,000 ibibigay nila, halimbawa, ang katapat po noon sa loob ng 6 na taon, 5 piso isang araw. 5 piso isang araw. Hindi po yan ang paraan para mabuhay ang ating mga mamamayan. Kawawa po sila, lalong-lalo na po kayong lahat na nandito. Tinutulungan po natin sila, ngunit hanggang kailan po ang pagtulong? Sa inyo't gusto ninyong umuwi rin at makapiling ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. Dapat ang ating bansa maihanda natin, maitalaga natin sa mga kondisyon na kapag darating ang panahon na kayo'y uuwi, ang ating bansa naman ang gaganti sa magandang sakripisyong ginawa ninyo sa panahon ng inyong pananatili sa ibang bansa. Yun po ang dapat mangyari. Dapat makapiling ninyo ang inyong mga mahal sa buhay sa lalong madaling panahon. At sa pangangalaga ng isang bansa na nandun po lahat ang biyaya, kayang-kayang mabuhay ng marangal at desente ang ating mamamayan. Ako po, nagsakripisyo din. Dahil po sa aking kagustuhan na maitanghal natin ang katwiran at ang mga tuntunin namin sa House of Representatives. Nagalit po lahat sa akin, ang lahat ng leaders ng House of Representatives sa pangunguna po ng aming speaker. Ayaw kong sumali noon sa paghihiring, sa pagdinig, sa prangkisa ng SMNI sapagkat mali ang kanilang gagawin. Doon po unang nagalit sa akin ang leadership ng House of Representatives. Lalong-lalo na po nung dumating ang Quadcom. Lalong mali sapagkat walang gagawing mabuti kung hindi usigin, i-persecute ang dating Pangulo ng Republika. Sa galit po nila sa akin, tinanggalan, hinubaran ako lahat ng committee. Pati po yung aking memberships sa Commission on Appointments, tinanggalan po ako lahat. Pati po ang allowances na dati binibigay po nila sa akin, tinanggal na rin po. At ang higit na nakalulungkot po, pati yung pinadadaan ng mga guarantee letters na pampagamot sa mga may sakit, pinris pa po nila. At sa palagay po nila ay mapaparusahan nila ako. Hindi po. Ang pinarusahan po nila, mga kababayan natin gusto nating ipagamot at makabili ng gamot. Ganyan po ang klase ng namiminuno sa House of Representatives ngayon. Pagsamasamahin po ninyo yung boses ninyong lahat, pag isang tinig tayong lahat, ipaalam natin hanggang sa Tacloban kung sino yung tao na yon na may kinalaman sa pagpapahirap ng ating bansa. Katapos-tapusan, makikiusap kaming lahat. Sana po, lahat ng mga kasama ko po sa PDP Laban. Kahit na kami po'y pinaglihilang sa suka, pagtiyagaan nyo na po kami.
Ngunit sinasabi namin sa inyong lahat, kaming lahat ay may asim. Hindi po kagaya ng kabila na hindi ko na alam kung ano ang amoy nilang lahat. Salamat po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkakataong ibinigay niya sa atin para magkita-kita tayo sa araw na ito. Isang makasaysayang araw po ito. Natatanawin kong malaking utang na loob sa aking buhay. Itatala ko rin po ito na personal kong experience at hindi kakalimutan habang ako'y nabubuhay. Sana po kaming lahat ay makabalik sa lugar na ito para pagsaluhan natin ang ating pinagsamahan sa araw na ito. Lalong-lalo na po kung kaming lahat ay babalik dito bilang ganap na senador ng ating Republika. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Na pong tawagin, Attorney Vic Rodriguez! Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon sa lahat ng Pilipino. Ngayon tayo hindi lamang nationwide, kung hindi live worldwide. At dahil dyan, tayo ay nagdiriwang ng araw ng pasasalamat. Simulan ko ang aking mensahe ng pagsasabi ng salamat sa KOJC. Maraming salamat sa inyo at nagawa natin ang ganitong pagtitipon hindi lamang dito sa Hong Kong, kung hindi uulitin ko worldwide. Maraming salamat din kay Pastor Apollo C. Quiboloy sa kanyang 101% pagsuporta sa Duterte approved, endorsed and certified senators. Tila dumating na ho yata ang ating pinakihintay. Mabuhay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte! Iwagayway ang ating mga watawat. Isigaw po natin! Duterte! 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 Hayaan po muna natin na mag-settle down si Pangulong Duterte, and in a few minutes he will join us. So marami yung salamat sa ating ginagawang pagtitipon. Okay, makakaupo lahat, makakaupo lahat. Okay, silence, silence po. Alam kong excited na ho kayong lahat sapagkat kaming miyembro ng Team Suka ay excited na ring marinig muli si Tatay Digong. At ito nga ho yung dahilan ng ating pagtitipon ngayong hapon. Ang pagbibigay ng pasasalamat. Salamat KOJC, salamat Pastor Apollo C. Quiboloy.
Salamat siyempre sa presensya kanina ng ating pangalawang Pangulo, Vice President Inday Sara Duterte. Paulit-ulit na pong binanggit, subalit hindi po ako magsasawang ipaalala sa inyo. Ating protektahan at ipagtanggol si Vice President Inday Sara Duterte. Huwag nating hayaan na ang iilang tiwali at elitistang senador ay nakawin ang sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino na pumili at nagluklok kay Vice President Inday Sara Duterte. Alam ho ninyo, nakakalungkot ang estado ng ating bansa ngayon. Pinakita kanina sa video kung paano sinalaula, tinapakan at ninakaw ang karapatang pantao ng mga miyembro ng KOJC. Subalit hindi lamang po yan ang kanilang ninanakaw. Ninanakaw din po nila ang pera nating mga Pilipino. Maraming salamat sa inyo, mga overseas Filipino workers. Maraming salamat sa Filipino migrants because last year, kayo po ay nagbigay, nag-ambag sa nation building sa ating ekonomiya ng 38.5 billion US dollars in form of remittance. 38.5 billion dollars ang inyong itinulong sa ating ekonomiya. Subalit, ano ang ginagawa ng Marcos administration? Patuloy tayong binubudol. Nagpapasa ng taunang budget base sa blankong Bicameral Conference Committee report. Ilang beses na rin po tayong nagkaharap, ang pagkakatanda ko sa kabila doon sa ating open stadium. At marami sa inyo ay naging bahagi ng aking desisyon upang tumugon sa panawagan, upang tanggapin ang hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon sa Senado. Babantayan natin taon-taon itong national budget sapagkat ako'y naniniwala dito nag-uugat ang korupsyon sa ating bansa. Kung kaya, dinemanda natin kasalukuyan ang national budget at pinadedeklara nating unconstitutional. Sapagkat nais kong bigyang halaga ang inyong taunang contribution sa ating ekonomiya. Last year is $38.5 billion. Hindi tayo dapat nakawin ito ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kanya maraming salamat uli at tayo'y nagkaharap-harap ngayon. You made this possible, again, not just here in Hong Kong, not just nationwide, but worldwide. Pasalamatan ko rin yung aking mga kababayan. Nakita ko kanina sa screen live sa Santa Maria, Bulacan. Maraming salamat sa inyong pagtitipon. Ganon din ang aking mga kasama at kababayan sa Quezon City, sa Lungsod Quezon. Kanya po sana sa darating na Mayo, huwag ninyong kalimutan. Huwag po tayong magpasilaw, huwag nating isuko ang ating self-respect, ang pagkatao, ang dangal at dignidad dahil diyan sa AKAP, dahil diyan sa AIX, dahil diyan sa tupad, dahil diyan sa huwad na ayuda. Tingnan nyo na lamang po ang buong Senate slate ng PDP. Kung ang ating pong katunggali ay may AIX, AIX na binibili ang inyong dangal, ang inyong dignidad, ang inyong pagkatao at ang inyong boto, tingnan po ninyo yung Duterte AIX. Ano po yung Duterte AIX? Yung Duterte approved
Duterte endorsed and Duterte certified senators. Yan po ang ating tulungan. Yan ang tunay na AYIX. Hindi pabigat, hindi korupsyon, kung hindi totoong puhunan tungo sa higit na mabuting lipunan. Tayo po ay nabigyan lamang ng 5 minutes at kagaya po ng aking kaibigan, si Senador Dante Marcoleta, nais man ho namin magbigay ng awit, subalit pag yan ang aming ginawa ni Senador Dante, hindi pa man nagsisimula ang aming termino, matatapos agad. Kanya hayaan nyo na lamang po na kami ang inyong maging tinig. Aking pinagpapatuloy yung napakahalagang kaso na magdedeklara sana na unconstitutional, illegal, immoral, invalid, and criminal yung 2025 budget. Ipagpapatuloy po natin ito. Meron pong magaganap na oral arguments sa April 1, 2, and 3. At ito po ay para sa inyo sapagkat pinapahalagahan natin ang inyong kontribusyon sa ating ekonomiya. Uulitin ko, $38.5 billion last year. Huwag tayong pumayag na mauwi lamang ito sa pagnanakaw at sa bulsa ng mga tiwaling politiko. Muli ho, ako'y nagpapasalamat sa inyo, nagpapasalamat kay Tatay Digong. Siya ho ay nagsilbi na sa atin ng 6 solid years as our President. Pagkatapos ng kanyang termino, hindi tumigil ang kanyang pagmamahal sa ating mga Pilipino. Patuloy siyang naninindigan at tumatayo bilang inspirasyon, bilang leader, bilang tatay ng bawat Pilipino. Kanya kay Tatay Digong, maraming salamat sa iyong pagmamahal sa ordinaryong Pilipino, sa iyong pagmamahal sa ating bansa. Huwag po natin siyang pababayaan, patuloy nating tulungan, ating protektahan si Vice President Inday Sara Duterte at siyempre, huwag ninyong kalilimutan ang aming buong grupo, ang bumubuo ng Team Suka. Tatandaan nyo lamang ho na ang suka ang kalaban ng tanso, ang suka ang kalaban ng peking ginto, at ang suka ang tutugis at magtatapos sa mga nambubudol sa ating mga Pilipino. Maraming salamat po muli. Ako'y si Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog. Maraming salamat. Dr. Lorraine Badoy. Magandang araw sa aking mga kababayan. Napakasaya ko tuwing kasama ko kayo at dala ko, hindi lang ang sarili ko at ang pagmamahal ko, kundi dala ko ang pagmamahal at pasasalamat ng bawat Pilipino na inyong inalalayan ng sakripisyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Dahil sa sakripisyo ninyo at pagbibigay ng sarili, ang ating ekonomiya has been kept afloat even though we are led by some of the most incompetent, the most corrupt and indifferent government officials right now. So isang malaking pasasalamat sa inyo. Alam ko na ang sakripisyo at pag-aalay ninyo sa sarili para mapangalagaan ang mga pamilya ninyo. Marami sa inyo dito ay mga kaibigan ko. Halos lahat sa inyo dito ay mga nanay. At alam ko kung ano yung ibig sabihin nun, na kayo ay tumalikod at umalis sa mga anak ninyo
para mapangalagaan sila ng maayos. Alam ko na napakalaking sakripisyo na dahil ako, 6 years old pa lang, wala na akong nanay. So alam ko yung halaga ng isang nanay. At yung pangarap ko para sa ating bansa ay sana dumating ang panahon na hindi na kailangan umalis ang isang nanay or ang isang tatay para lang mapangalagaan ng maayos ang kanilang pamilya. Papunta na tayo doon under PRRD. Alam ninyo yan. Hindi ko akalain na ganito ang ating mararanasan bilang isang bansa. Under PRRD, nagkaroon tayo ng golden age of infrastructure, nagkaroon tayo ng libreng edukasyon, bagsak ang krimen. Kung kaya tayong mga nanay, mapasaan ka man, kaya nasa Hong Kong ka, or nasa Pilipinas ay hindi na natakot para sa safety ng mga anak natin. At dahil kay PRRD, bagsak ang CPP, NPA, NDF. Nung bumaba si PRRD, out of almost 90 guerrilla fronts, ang inabot namin kay Bongbong Marcos, halos 7 na lang, 7 guerrilla na active na guerrilla fronts. 35,000 surrenders. Pero ano ang ginawa nila? Ngayon nakaka-recover. Bakit? Ang pagtatraidor ng Marcos administration sa Pilipinas na ang kaalyado pa nila ay ang CPP, NPA, NDF sa loob ng Kongreso ay hindi natin kakalimutan at hindi natin patatawarin. Marami akong kilala dito sa inyo na alam ninyo mismo kung ano ang karahasan ng CPP, NPA, NDF at hindi ko matanggap na nandyan sila sa loob ng Kongreso na walang pumipigil sa kanila. Buti na lang nandun ang Duterte Youth. Pero na sila lang ang lumalaban ng derechahan. Hindi ko rin matanggap na hindi natin magawa ang dapat nating ginawa noon pa. Natapusin ang CPP, NPA, NDF. Ano ang ibig sabihin pag nandyan sila sa loob ng Kongreso? Ang ibig sabihin, ang mga anak natin ay lalapain nila at nilapa nila. Hindi na natin maibilang kung ilan ang mga anak natin na namatay bilang NPA dahil sa mga nasa loob sa Kongreso at sa labas. Pero mas nakakatakot sila pag nasa loob sila ng Kongreso at walang pumipigil sa kanila. Kahit ano pwede nilang gawin. At nabibigyan sila ng legitimacy at kahit respectability dahil suot nila ang maskara na kongresista kunyari, pero sa totoo, mga komunistang terorista. So, ang napakaganda na nangyari dito sa atin, masakit ito nakikita natin ngayon. Hindi ko akalain, katulad ng sinabi ko, akala ko palipad na ang Pilipinas after PRRD. Kasi nga, katulad ni Vice President, nabudol tayong lahat. So, maganda na nakita natin ang lalim ng bulok ng sistema sa Pilipinas na ganito pala kakokorap ang mga kongresista. Napakadali palang bilhin ng Pilipino. Yan ang sinasabi ni Martin Romualdez sa ayuda na pinamumudmud niya na hindi naman niya pera. Pera naman natin yan. So, ang napakaganda ngayon ay papunta tayo sa isang halalan. Bibigyan natin sila ng leksyon. Ang sinabi ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos na hindi naman siya pinipigilan na pwede nila tayong bilhin. Pwedeng bilhin ang boto natin, pwedeng bilhin ang dangal natin bilang bansa, at pwedeng bilhin ang ating pagmamahal sa mga anak natin. So bibigyan natin sila ng leksyon. Katulad ng sinabi ng Vice President, sasabihin natin sa kanila that our vote is not for sale. At sasabihin din natin sa kanila kung sino ang totoong may hawak ng kapangyarihan na yan. Hindi sila, kundi ang Pilipino.
Kagabi, nalaman namin, well, yesterday morning, may lumabas sa mga news media outlets na hawak ni Martin Romualdez na si President Duterte daw ay nag-escape na, lumayas na ng Pilipinas at natatakot daw dahil huhulihin na at aarestuhin na ng ICC. Kung hindi ba naman kahihina ng mga kukote ng mga ito? Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-drugs. Nakakabobo talaga. No? Noon pa natin alam na papunta si PRRD dito. Pero yan ang ikinakalat nilang chismis. Pero kagabi, may narinig kaming chismis. Hindi ko alam kung totoo ito o hindi. Pero lagi naman nilang inuulit ito. Aarestuhin na daw nila si President Duterte. Aarestuhin nila ang isang Pangulong hindi nagnakaw sa atin. Ang isang Pangulong tunay ang pagmamahal sa Pilipino. Bababuyin nila si President Rodrigo Roa Duterte katulad ng pambababoy na ginawa nila kay Vice President. So, ang tingin ko dito, ang totoong rason dito ay kasi natatakot na sila. Hinahabol na sila ng pinakamataas na hukom ng Pilipinas dahil sa ginawa nila sa pinaka-corrupt na budget. Ngayon, pinapasagot na sila at natatakot na sila. So, kailangan nilang gawin ito. At alam nila na magkakagulo ang Pilipinas pag ginawa nilang arestuhin ang isang Pangulong kinaiinggitan ng buong mundo ng mga leader dahil sa napakataas na trust and approval ratings niya mula nung umupo siya hanggang sa bumaba siya hanggang ngayon. Pero wala silang pakialam. Wala silang pakialam kahit mawasak ang Pilipinas. Hindi nila pinakinggan ang sinabi ng Iglesia ni Cristo na wala ng impeachment sana. Tinuloy pa rin nila. Kahit na alam nila mawawasak ang Pilipinas at lahat tayo magagalit dahil 32 million ang bumoto sa Vice President. Record high. Pinakamataas na boto na nakuha ng kahit na sinong opisyal na tumakbo sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, wala silang respeto sa atin at sa demokrasya natin. So ang hihingin ko sa inyo ay ganito. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating kasaysayan na baguhin ang mga pagkakamali natin. Dahil umuulit lang ito, nagkaroon na dati ng Ferdinand Marcos na president, ngayon ay umuulit. Pero umuulit ang kasaysayan para pwede nating ayusin ang kamalian natin. Magkapit-bisig tayo at ipakita dito sa mga kurakot at mga ganid sa kapangyarihan that we are not Filipinos for nothing. Mabuhay ang Pilipinas!